Amen. Good evening po sa bawat isa. Ah, para po sa ating series, July series, Intimacy and Sex. Tonight topic is about loyalty dies first in secret, not in bed. No? Parang mala action yung ating ano na may kasamang suspense. No? Sabi diyan, faithfulness guarding the sacred space. Let's be honest. Maraming mga infidelity or unfaithfulness na nangyayari, hindi ito nangyayari sa hotel room or in any other room. They began in a hidden conversation. Nagsisimula ito sa mga secret conversation, sa mga private messages and a secret friendship. Yung nagkakaroon ka ng emotional connection aside sa yung spouse. Na nagkakaroon ka din ng fantasy na parang meron kang ano ba tamang term? Fantasy or ideal na tao. Kung ikaw ay lalaki, parang may ideal kang person, no? Na babae, or kung ikaw ay babae, may ideal person ka na lalaki na sana ganito yung husband ko, sana ganito yung wife ko. Parang nagkakaroon ka ng fantasy. So nagkakaroon ka ng comparison, and then you slowly drifts, no? Nagdi-drifts ka, you drift away from the covenant. So yung loyalty, namamatay siya dahan-dahan dahil nagdi-drip ka unti-unti. Yung question dito is not, have you committed adultery? The deeper question is, what are you secretly feeding that could eventually destroy your covenant? No? Mamaya mapag-aaralan natin na kung ano yung finifeed natin sa ating sarili, sa ating isipan, nagiging ganun tayo. Yung betrayal or infidelity starts long before the act. Bago pa mangyari, meron ng series of events na nangyayari sa'yo. So nagpa-pile up siya. Some people think loyalty dies the moment someone cheats physically. But the real death happens in private, hidden places first. Nangyayari yun. Loyalty does not break all at once in a big visible act. No? Hindi na-break yung loyalty sa isang malaking event kagad. It dies slowly, quietly in the hidden choices we make when no one is watching. No? Inom muna ako kasi. Nagkape ako kanina. Foundation scripture, sabi dyan sa Proverbs, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ano ba ang pagkakaiba ng, sa emotion, ano ba ang pagkakaiba ng puso at ng isipan? No. Sa science, syempre yung puso, tumitibok lang to. Nagpapump lang to ng dugo. Yung isipan, yung nagbibigay ng emotion. Sa physiology, yung ating cortex dito sa may likod, yun yung nagbibigay ng emotion, sabi nila. But sa Bible, it is the heart. Ito yung talagang yung kumbaga, nandito nag-i-stuck. Yung isip, nagpo-process lang siya. Pero yung pinaka-stuck niya, nandito sa ating puso. That's why sabi dyan, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Kaya nga, even sa New Testament, kung ano yung nasa puso mo, lumalabas yan sa bibig mo. No? Kung ano yung nasa puso ng tao, unknowingly bigla yan lalabas sa bibig ng tao. Kaya sabi dyan, babantayan natin yung ating puso. God tells us to guard the heart because every action begins there. Yung adultery,
Nagsisimula yan sa puso. Also, faithfulness begins in the heart. It's a decision. Sabi nga, hindi lang yung faithfulness, hindi lang ito pagbabantay ng ating no. It's not only saying no, but faithfulness begins when you guard your yes. No, nagsisimula yan sa pagbabantay natin sa ating mga yeses. Kung paano natin pinoprotektahan yung ating pagsasabi ng yes. So, important thing to remember, every public betrayal begins as a private compromise. Meron tayong 4 na dapat bantayan to guard, no? Para hindi tayo mag-drip away at hindi rin mamatay unti-unti yung ating loyalty. May 4 na bagay sa ating katawan. Yung ating mata, yung ating bibig, yung ating isipan, at yung ating puso na dapat nating bantayan so that hindi siya mamatay unti-unti at hindi tayo madidrip away. Okay po ba yun? Point number 1, secret creates distance before sin creates disaster. Yung marriage, it grows through transparency. No? Kapag transparent kayong dalawang mag-asawa, it grows. Your affairs grows through secrecy. Whenever you begin hiding conversation, deleting messages, nag-change ka ng password every now and then, bakit may password yung mga cellphone nyo? Alam ba ng spouse nyo? Dapat alam din ng spouse nyo yung password, no? Parang isang mister, sabi sa misis niya, Han, ano nga password ng cellphone mo? Sabi nung wife, yung anniversary natin yan. Ang problema, hindi niya na alam kung ano yan. Nakalimutan niya. Sabi niya sa wife niya, wag na lang pala. Nakalimutan ko kung ano yung gagawin ko nga pala sa cellphone. Next time na lang, alalahanin niya muna. Secret is just one thing you choose, not to share. No? Pinipili mo siya. But every secret builds a wall. You stop being fully known, you start editing what you say, you get defensive, and then you pull away. No? Nagiging defensive ka. In marriage, even with friendship, kahit sa Panginoon, yung distant doesn't start with a big blow up. Yung paglayo. It start with, hindi ko na to sasabihin sa kanya. I handle it on my own. Hindi nila to kailangang malaman. Maging si Solomon, sinabi niya to sa Proverbs 11:13. Hindi ko na linagay dyan yung verse. Whoever goes about slandering reveals secret. But he who is trustworthy in spirit keeps a matter. Ibig sabihin, nagiging transparent ka. Kapag yung mali mong nagawa, ikinikip secret mo sa iyong partner, sa iyong spouse, makakasanayan mo yan. Magpa-pile up yan hanggang unti-unti lumalayo ka na. Sa Luke, nagpaalala ang Panginoong Kristo. For there is nothing hidden that will not be disclosed. Anong pinagmulan nito? Ito yung, kumbaga yung ating laman ng ating puso. No? Sabi diyan sa Luke 18. Ito yung sermon niya sa Mount. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung ano yung iniisip mo, ano yung mga pinaplano mo. Sabi diyan, for there is nothing hidden that will not be disclosed. Malalantad at malalantad. Magsusurface yan yung ating mga secrets. Sabi nga kapag yung bagoong itinago mo, nakalimutan mo, naku, mangangamoy yun. Di ba? Kahit yung sariwang isda, pagka nakalimutan mo,
na itago mo sa kung saan, mangangamoy at mangangamoy yon. Ganon din sa mga patay na bubwet, di ba? Nangangamoy. So, there is nothing hidden that will not be disclosed. No? Paalala ng Panginoon sa atin yan. So, important reminder, if you must hide it, you should probably stop it. Kung itatago mo siya, tigilan mo na. No? Tigilan mo na. Stop it. Sin is what happen when distance gets comfortable. Yung kasalanan nangyayari yan kapag nagiging komportable na tayo sa distance. Yung hindi na kayo nagkukwentuhan mag-asawa, hindi na kayo nag-uusap, nagkakaroon na kayo ng gap unti-unti. Parang nagiging used na kayo. Tapos, nagkaroon ka ng ibang person na nakakwentuhan mo, sasabihin mo ngayon, mabuti pa tong tao na to, nauunawaan ako. Nako, yari na. Nagkakaroon ka ng emotional connection. Naiintindihan niya ako. Ba't yung asawa ko hindi? Hindi ko nga man lang makakwentuhan, no? Pero ikaw lang palang ay makipagkwentuhan. Sa kingdom principle, God designed relationships for light, not shadows. Dinidesign tayo ng Diyos yung ating relation, sabi nga kanina dun sa ating verse, na lahat ng ito dadali ng Panginoon sa liwanag. No? Ganon din yung ating relationship. Anong ibig sabihin? Huwag tayong magtago ng ating sekreto. Especially kapag mag-asawa na kayo. Sabi nga, iisa na lang kayo. Iisang katawan na lang kayo. Kaya nga sabi dyan sa 1 John 1:17, we walk in light as He is in the light. We have fellowship with one another. Lumalakad tayo sa kaliwanagan, sa katotohanan. The bottom line is, disasters rarely come out of nowhere. They are the fruit of secrets that were watered in private. Tumutubo kasi nadidiligan. So the way to protect your loyalty, marriage, and ministry, yung integrity natin. Kailangan manatili tayo. Yung ating integridad, huwag nating i-compromise para maprotektahan natin. Nasusundan niyo po ba? Uulitin po natin sa simula. Number 2, emotional affairs often comes before physical affairs. No? Sakit naman ito. So sana makikita natin nang sa ganon may iwasan natin. Emotional affairs often come before physical affairs. Ano yun? Kapag ka nagkakaroon na tayo ng connection sa ibang tao, nagkakaroon na tayo ng connection, yung sinasabi natin, naiintindihan niya ako, mabuti pa siya, naiintindihan niya yung pinagdadaanan ko, nauunawaan niya ako, nagkakaroon kayo ng connection na dapat hindi naman, okay lang naman, halimbawa magkaibigan kayo, dahil nagkakapasahan kayo, pero wag mo namang sasarilinin lang yon at wag mong isi-secret yon sa spouse mo. No? Kailangan sabihin mo din yon. At kung maaari kayong dalawang mag-asawa, meron kayong connection emotionally. Dahil kapag yan nawala at nagdidrip ka na, delikado na yon. Ito yung pattern na ating laging nakikita. Akala nila wala namang nangyayari. Pero emotionally, nagbibuild ka na ng connection. Nagbibuild ka na ng connection sa kanya. Imbis na yung nagkikreate ka ng safe place sa yung spouse, hindi na. Dito ka na sa kanya nagkakaroon ng safe place. Imbis na sa yung spouse ka nakakuha ng encouragement, tingin mo na sa spouse mo, kaaway mo na. Kasi dito sa ibang person ka na, nakakuha ng encouragement.
Imbis na alam ng spouse mo yung struggles mo, hindi mo na sinishare sa kanya, dito na sa ibang tao mo sinishare yung mga struggles mo. Nagsisimula ito una sa disconnection. Emotional affairs often come before physical affairs. Nagkakaroon ka ng disconnection. So anong itsura nito? Nagkakaroon ka ng distance, no? Sasabihin mo nag-overtime ka. Pero talagang hindi ka lang muna umuwi. Para pag uwi mo, tulog na siya. Na traffic lang. So bakit ito nagiging dangerous? You feel unseen. You start looking for elsewhere. Number 2 stage is connection elsewhere. Anong itsura nito? Sa coworker mo, nagkakaroon ka ng sa ibang tao, no? Siyempre masaya, nagtatawanan kayo. Below the parang no holds barred na kwentuhan, even your personal life. Bakit ito nagiging delikado? Kasi parang gina-justify mo na we're just friends. Nagiging delikado yan. And then, pangatlong stage niyan ay yung secrecy. Nag-message siya sa'yo, pagkatapos mong basahin, binubura mo kagad para walang evidence. Ano po? Oo, ano? Sa Shopee nagchat-chat. O yung, o yung, yung ringtone nung ano mo, cellphone mo. Shopee. Shopee, no? Parang ganun lang. Akala naman niya uy, wow. Siguro namimili ng order para sa akin, no? Ganun. And then sa secrecy, dito na unti-unting namamatay yung loyalty. And then, nagkakaroon ka ng emotional dependence. Then, anong itsura nito? You go to them first with good news and bad news. Hindi mo sinasabi sa spouse mo. Kung yung relation mo naman sa Panginoon, hindi ka na nagpipray, hindi ka na nagde-devotion. Your heart already left. Sabi sa Revelation, you forget your first love. Ouch. And then, pinakadulo niyan, yung physical na. Physical affair. No? So, disconnection, connection elsewhere, secrecy, emotional dependence, and then the physical. Unti-unti na. No? Sabi sa Matthew, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Grabe naman, Lord, no? Titingin lang. No? Titingin lang nagkaroon na agad ako ng adultery, no? Ang hirap naman. Kaya nga sabi ko kanina, we have 4 parts, no, in our body that we have to guard upon. Our eyes, it process. Wow! Ang sexy. The mind. And then the heart. It restores the heart. Restore, ini-store ng ating puso. Nakita ko si ganito, no? Hindi lang yan nanatili, nagpupunta yan sa puso. Sabi ng Panginoon, yung kasalanan nagsisimula internally before it appears externally. The body just catches up to where the heart already went. Kaya, ingatan po natin.
Huwag na natin masyadong titigan. Pag nakita mo, pagkatapos yan, kalimutan mo na. No? That's why important things to remember, the first person who should know your heart is your spouse. Siya dapat. No? Siya dapat. At siya dapat yung nakakilala. At pag nag-knock-knock ka, sasabihin niya sa'yo, tigilan mo ako, kilala na kita. Katok pa lang, alam ko na ikaw na yan. No? Huwag mo na sabihin, knock, knock, who's there? No? Huwag mo nang sagutin ng who's there. Sabi mo, tigilan mo na, kilala na kita. May 3 warning signs na dapat tayong makita. Energy shifts. Tingnan mo yung spouse mo. Masaya pa ba pagkakausap mo? O laging defensive na? Secrecy, yung comparison. No? Baka mamaya kino-compare ka na niya sa kumari mo. O kino-compare ka na niya sa kumpari niya. No? And then, compartmentalizing. Na para bagang sinasabi mo lang, this is separate from my marriage, this is separate from my work, this is separate from my faith. Kailangan yung ating faith, no? Parang yung sermon ko nung Sunday, our faith, it obeys. It stays loyal. Dapat, no? Dapat lagi nating titingnan yung ating relasyon sa Panginoon. Will it glorify God? Kapag ginawa natin yun, will it glorify God? Sabi sa James 5:16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. I-confess mo daw yung kasalanan to one another. In the kingdom truth, loyalty isn't just about avoiding the bed. It's about guarding your heart, your attention, and your secret conversations. Bantayan daw natin yan. Yung ating puso, yung ating attention, at yung ating secret conversation. Yung ating emotional affair. Kanino ba natin ito binibigay? Masaya pa ba tayo pag nakikipag-usap tayo sa ating spouse? Nag-i-enjoy pa ba tayong kausap siya? Or tinanong ka lang, saan ka? Ano ka ba? Tanong ka? Defensive ka kagad, no? Wala pang ang tinatanong saan pa lang. Parang impeachment, hindi pa nagtatanong, objection o your honor. Wala pang tanong, your honor, wala pa akong tanong. Nag-o-object na kagad, no? So bottom line, don't wait, guard your heart until you are at the disaster. Wag mong hintaying bantayan ang puso mo pag nandun ka na sa disaster. Bago pa dumating yung unos, bago pa dumating yung disaster, prevention is better than cure. So prevent mo na. Bantayan mo na yung puso mo. Point number 3. No, hindi po ako galit ha. Medyo binibigyan ko lang ng DN para medyo masaya. Whatever you repeatedly feed will eventually lead you. Kung ano yung kinakain mo daw, yun daw. Sorry, Sir Matt ha. Kasi nakita ko Sir Matt bilang sumubo. Sabi dito, what you repeatedly feed will eventually lead you. No? Kapag ang isipan mo, finifeed mo ng lust, no? Magiging lustful ka. If you feed it with anger, ano yung magiging ano ka? Magiging magagalitin ka, di ba? If you feed your mind with bitterness, lagi kang bitter. Sabi ni, no, nakakatuwa yung share ni Sir Matt. No? Nag-effort siya
pasikatan yung tao na tinitingnan niya, papasikatan ko din to, bibili din ako ng iPhone 20. 20 na ba? Wala pa. 18 pa lang, no? Bibili din. Tapos nung shinare niya, wala rin palang paki yung taong gusto niyang pasikatan. No? So, if you feed your mind with bitterness, you will become eventually bitter. That word, eventually, no? That is a scary thing. Oh. Hindi mo namamalayan, you're already somewhere you never planned to be. Vice versa natin. Pakainin mo yung puso mo ng pangunawa, magiging mapayapa. Pakainin mo yung isipan mo ng appreciation sa partner mo, sa spouse mo. You will appreciate her every day. Pakainin mo yung isipan mo ng pag-ibig, magiging mapagmahal ka. And then eventually, you will become the person as Christ want us to be. Kapag pinapakain natin yung ating isipan spiritually, pag-ibig, the fruit of the Spirit, then sabi dyan, what you repeatedly feed will eventually lead you. Sabi sa Galatians 6:7-8, for whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Kung ano yung papakain natin, kung ano yung tinatanim natin, no? Pag nagtanim ka ng mangga, hindi ka naman pwedeng mag-ani ng santol. Pag nagtanim ka ng abukado, hindi ka naman mag-aani ng balingbing or anuman. Yun pa rin. So kung ano yung itinatanim mo, yun din yung aanihin mo. Important things to remember. Never feed what you are praying God will remove. Anong ibig sabihin yan? Huwag mo daw pakainin. No? Yung isipan mo. Huwag mo pakainin yung isipan mo nung mga pinagpipray mo sa Panginoon, tanggalin mo. No? Parang may group of, naalala ko nung nasa Bible school ako, i-share nung aming teacher. Nagpe-pray daw sila, Lord, protektahan mo kami sa sa mga malisyosong mata. Natatawa siya nung sinishare niya kasi nasa Hawaii Beach sila. Biruin mo Hawaii Beach, ang naliligo doon mga foreigner, mga puti. It's either naka two-piece or naka topless. Nandun sila. Kaya mali daw yung prayer nila. Oo, pwede naman silang umalis doon sa beach na yun eh. Lumipat ng ibang beach, no? Kaya lang nandun sila. Tapos pinagpipray nila na protektahan sila sa malisyosong pagtingin. Eh yun lahat ng nakikita nila eh. No? Ang hirap eh, no? So sabi dyan, never feed what you are praying God will remove, no? Lord, tanggalin mo sa akin yung malisyosong, yung lustfulness. And then, nagdidrift ka naman sa spouse mo. No? Nagkakaroon ka ng emotional connection sa iba. Bottom line, you won't wake up one day and suddenly be unfaithful. Hindi yung pagkagising mo isang araw, unfaithful ka na. Hindi ganon. Hindi ka gumising isang araw, you are distant or destroyed. You'll get there because of what you fed in secret day after day. Kung ano yung pinapakain mo sa sarili mo. Of course, sabi nga natin kanina, the same law works in reverse. Pakainin mo ng pag-ibig, ng pangunawa, ng appreciation, gratefulness,
faithfulness, pakainin mo yung sarili mo, yung puso mo, yung isipan mo ng faithfulness, eventually you will become faithful. Point number 4, boundaries are the bodyguards of love. No? So boundaries. Many people think boundaries shows weakness. Actually, boundaries shows wisdom. Parang ganito yan. Yung bodyguard, hindi kanyan pinoprotektahan o inilalayo o nililimitahan ng bodyguard mo yung galaw mo. No? Hindi nililimitahan ng mga bodyguards yung galaw mo. Ang ginagawa ng bodyguards, pinoprotektahan ka para hindi ka mapahamak. 'Di ba? Pinoprotektahan ka ng bodyguard mo. May bodyguard ka ba, boss, kay na tinutulak ka sa kapahamakan? 'Di ba pinoprotektahan ka para hindi ka mapahamak? No? Boss, wag diyan madulas. 'Di ba? Pinoprotektahan tayo ng bodyguard. The same with boundaries. It protect us. Hindi tayo dinidrip nito. It protect us para mag-drip away. Binibigyan tayo ng wisdom. Pinoprotektahan tayo. Yung mga bodyguard, pinoprotektahan tayo para hindi tayo mapahamak. Kung may galit sa atin, hindi tayo masaktan. Sabi nga, hindi ito keep away from living, but it keeps you alive so you can live. The same with boundaries. Hindi siya wall. It guards and protects what is precious. And our relationship with our spouse, our relationship with God is more important than sa ating mga temporary na mga fantasies or drifting away. Ganon din sa marriage, boundaries, no? It protects our marriage. Alam natin yung limitasyon natin kasi may asawa na tayo. Ganon din sa mga mag-aasawa, no? Mapoprotektahan ito yung relationship nyo sa boundaries. Sa ating Panginoon, boundaries with what you watch, listen to, pinoprotektahan natin to. Pinoprotektahan tayo to. Sabi nga sa ating verse, keep your heart, no, with vigilance, for from it flow the springs of life. Proverbs 4:23. Keep your heart with all vigilance, sabi niya dyan. Bantayan natin. Sorry. Hindi ko agad nalipat. Ito yun. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Bantayan natin ang ating puso. Guard your heart. Saan na ba tayo dinadala nito? Ano ba tinitibok ng ating puso? Ganun din sa 1 Corinthians 10:12, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Baka akala mo matibay mo, hindi ako matutukso. Baka akala mo matibay ka. No? Don't think that way. Lahat tayo marupok. No? Wag mo sabihin na hindi ako papatol. Sabihin mo, marupok ako, pumapatol ako. Umalis ka. No? Alis dyan. Wag mo subukan, pumapatol ako, marupok ako. No? So, manghingi ka ng lakas sa Panginoon. 1 Corinthians 10:12. If you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Confidence without boundaries becomes pride. Nagiging pride yan. Pride often comes before failure. Dahil sa ating kapusukan, no, nagiging failure tayo. Important things to remember, the strongest marriage are protected long before temptation arrives. Pinoprotektahan natin. Yung ating covenant, pinoprotektahan natin.
sa patuloy nating pag-submit sa protection ng Panginoon. The Word of God always reminds us na patuloy tayong mapagmatsyag at patuloy nating pangalagaan yung covenant natin. Maging ang Panginoong Kristo, meron siyang boundaries na tinatawag. After he fed 5,000, the 4,000, mapapansin natin, mababasa natin, nagwi-withdraw siya sa mga tao. Then he pray. Di ba? Nagwi-withdraw siya. Pag withdraw niya, nagpe-pray siya. Sa madaling araw, maaga din siyang gumigising para mag-pray din. Hindi siya unloving person. He only protects his mission para magawa niya. And every one of us, meron tayong mission na dapat gawin. Kailangan nating maging good steward sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Bottom line, love grows where it's protected. Kapag pinoprotektahan natin yung ating covenant, patuloy na nagpo-flourish yung pagmamahalan. If you want faithfulness at work and at home, you need bodyguards. And that is boundaries. Mag-set po kayo ng boundary. Pag wala tayong boundaries, no, parang yung sige lang, alam nyo na napapagod din kayo and madali din kayo matangay. Mag-set kayo ng boundary, hanggang dito ka lang. Hanggang dito lang ako. After that, hindi na. No? Kasi pag wala kayong boundary, yun nga, wala kayong bodyguards, walang magbabantay sa inyo. Last point, no? 10:54. Bilis natin. No? Akala ko mahaba na itong na-prepare ko. Purihin ng Panginoon. Loyalty is proven when nobody is watching. Dito napapatunayan yung loyalty. Faithfulness is not simply avoiding adultery. Faithfulness is choosing your spouse every day. Piliin. Akin ka lang. Parang ganon, no? Even in private, it is choosing integrity. Choosing transparency, choosing honesty, choosing covenant. No? Sa panahon ngayon na yung mga tao parang pag nasira, alam mo yon, parang disposable na lang lahat eh. Palit na lang. But in marriage and in covenant, hindi ganon. Inaalala ko nga yung proclamation sa kasal eh. To have and to hold. No? Yung magkaroon at hawakan, napakahirap eh. Minsan, nawawala na sa isipan ng tao yung tinatawag na repair. Na pwede pang i-repair. Pwede pang gawan ng paraan. No? Disposable na lang lahat. Marami naman dyan, hindi lang siya. But no, hindi ganun tayo dinesign ng Panginoon. Yun yung gawa ng kaaway, taktik ng kaaway. That's why loyalty is proven when nobody is watching. In marriage, even in work. Di ba? Pag nagtatrabaho, nagiging faithful tayo. Sabi nga natin ng linggo, sa tahanan at sa trabaho, faithfulness. Hindi tayo nagka-cut ng times. Ay, wala naman si Boss K. Relax muna tayo. Darating na si Boss K, trabaho na tayo. No? Kasi normal sa atin na nagpapasikat pag may nakatingin. Normal sa ating mga tao na gumagawa ng activity when somebody is watching.
But it is not normal to perform when there is no watching. Kaya nga pagka magpe-perform ka pagka walang nanonood, parang kahit online lang lahat, parang pag wala kang nakikitang physical na nanonood sa'yo, parang, di ba parang nakakatamad mag-perform? But loyalty is proven when nobody is watching. Yung ating favorite verse, even in business, pwede rin sa relationship. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Management is not only in business. Management is also used in relationship. Pag, no? Napakahirap na ay parang minsan kapag ka-spouse mo na, parang you take it for granted na normal na siya. Asawa ko na yan eh. Okay lang yan. Asawa ko naman yan siya. But imagine your spouse has also a feeling and also other person that you have to grow. Yun yung sinira ni yung sinira ng snake do sa Garden of Eden. Yung design ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Let us make a suitable helper. Anong ginawa ng snake dun sa helper? Tenempt niya. Sinira niya. Para hindi magawa ng helpmate yung kanyang design. Sinira ni Satanas, ng snake. But dapat a suitable helper. Imamagnify niya yung kanyang asawa according sa plano ng Diyos doon sa asawa. And also the man na maproteksyan niya, maprovide niya, mabuild niya para maihanda niya, maipresent niya sa Panginoon bilang katangi-tanging may bahay. So sabi dyan, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ito yung task sa atin. Bilang lalaki, we have to protect, we have to guard, we have to build our spouse para ma-present natin sila sa Panginoon. Also, with the helpmate, with the wife, this is your task to help your man na para magawa niya yung kanyang mission na inbinigay sa kanya ng ating Panginoon. That's why faithfulness in private produces faithfulness in public. Kapag nagiging tapat tayo even in private, nagiging mas tapat tayo kapag ka may mas nakatingin sa atin. Kasi kahit walang nakatingin, kumikilos tayo. Because natatrust tayo sa maliit na bagay. That's why mapagkakatiwalaan din tayo sa mas malaking bagay. Private integrity protects public covenant. Amen? Yung ating integridad, huwag nating i-compromise. Otherwise, nagiging corrupted tayo. No one claps for you in private. No boss. Boss. Ang social naman ng boss ko, nagiging boss. Sobrang islang no? Boss. Nagkakaroon ng accent. No boss is watching. No spouse is in the room. No one will know if you cut the corner. Hide the text. Skip the prayer. Watching the porn. Ano yung pinanonood mo? Walang magtatanong ng ganon. Ha? Reels. Reels na lang. That's exactly where integrity is built sa private. Or broken. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6,
your Father in heaven who sees in secret will reward you. Aray, Lord, wait lang. Sandali lang naman to eh. Lilipas din to. Your Father who sees in secret will reward you. God reward system is based on what you do when no one is watching. No. So bottom line, you can fake a covenant long term. Hindi daw natin mapepeke yung covenant. Public fruit will always expose private roots. No. Anumang bagay na tinatago natin, mabubunyag yan. So if you want your marriage, your work, your ministry, your name to last, guard it in private first. That's where bodyguards of love stand, watch. So key truth, nobody accidentally destroys a marriage. Wala naman nagplano na sisirain ko yung aking pag-aasawa. The heart drifts first. The mind compromise first. The secret begin first. The loyalty dies first. So be aware mga minamahal. Let's declare this. In 1, 2, 3, go. I declare that I will guard the sacred space of my marriage. I reject secret compromises, hidden conversation, emotional affairs, and divided loyalty. I choose honesty over secrecy, transparency over deception, faithfulness over temptation, integrity over compromise. I will guard my heart, my mind, my eyes, my conversations, and my private life because my covenant is sacred, and by God's grace, I will remain loyal in public and in private. In Jesus' name, Amen. Amen. Meron po kayong dagdag o tanong?